Akala mo merong tsu-tsugi sa kanya, 'no? Ang daming bodyguards. Kung titingnan niyo mga kaibigan, mas marami pa ang bodyguard niya kaysa dumalo, kaysa mga tao na dumalo. Mas marami pa ang kanyang bodyguard, kita niyo. Ang pangulo natin hindi ganyan, mga kaibigan. Alam niyo, eto sa totoo lang, kahit yung mga outdoor activities, hindi ganyan karami ang bodyguard ng pangulo natin. Tapos sa ano naman, yung mga indoor activities, katulad nito, mga indoor activities, alam niyo ba, hindi ganyan ang mga bodyguards ng pangulo natin. Kasi ini-instruct niya, nag-i-instruct ang pangulo natin na huwag masyadong mahigpit. Kasi ang pangulo natin gusto niya na lumapit sa tao. Minsan nga 'no, na naranasan ko, andiyan ako, malapit na ako sa pangulo, pero hindi ko siya tinatawag para mag-selfie kasi ang daming ano, ang daming gustong makapag-selfie sa kanya, eh. So, cover-cover lang ako. Tapos nakikita ko 'no, mga kaibigan, yung mga PSG, halimbawa, gumaganon sila, tapos ang pangulo gusto niyang ano, lumapit sa tao. Tapos may tao na lalapit sa kanya mag-ano, minsan minsan niyayakap siya, hinahalikan siya, babae 'no, matatanda. Tapos gustong harangin ng PSG. Ang pangulo natin nag-aano siya, nagsa-sign, nagmumuestra na hayaan lang, 'wag masyadong mahigpit. Yan ang ano, ang ginagawa ng pangulo natin. Gusto niya malapit din siya sa tao at gusto niya na ang mga tao ay nakakalapit sa kanya, nakakapagkamay, nakakayakap. Yan po ang pangulo natin. Pero ito mga kaibigan, oh, Vice-presidente lang 'yan, vice lang 'yan, mga kaibigan. At indoor 'yan, indoor, nasa loob sila. Grabe mga kaibigan, talagang gano'n yung mga ano, talagang ano, guarded masyado yung vice-presidente. Akala mo si Vladimir Putin ng Russia. Grabe mga kaibigan 'no. So, vice-presidente pa lang 'yan, ganyan na siya. Ambisyosa 'di ba? Napaka-ambisyosa. Feeling reyna ang napapamura tuloy ako, eh. Feeling reyna ang hayop. Grabe mga kaibigan, oh. Tingnan niyo, oh, 'di ba? Ano na ulit natin. Oh, oh, tingnan niyo, hmm, ang dami, oh. Oh, oh, talagang ano pa talaga sila, na baka may makapasok, baka mamaya tsugihin, oh, 'di ba? Wala kang makikitang ganyan sa mga events ng pangulo natin. Kasi ang pangulo natin, gusto niya lumapit ang mga tao sa kanya. Minumostra niya yung ganiyang mga PSG na huwag masyadong mahigpit, 'no? Napansin ko 'yan guys, 'no? Minsan ano, may lalapit sa kaniyang babae, tapos igaganon na ng PSG, biglang ang pangulo natin, hayaan lang daw. Minumostra niya, ini-instruct niya ang kaniyang mga PSG, hayaan lang, huwag masyadong mahigpit. Pero pangulo ng Pilipinas 'yan at may mga banta ang buhay niya. Lalo na pinagbantaan siya nito Vice-Presidente. 'Di ba dapat 'di ba dapat na maghigpit ang PSG? Pero ang pangulo mismo ang nagsasabi, huwag masyadong higpitan. Gusto niyang makalapit din ang mga tao sa kanya. Gusto niyang makapagkamay ang mga tao sa kanya, makalapit, makayakap. Yan po ang pangulo natin. Pero ito, oo, Vice-Presidente pa lang 'yan, ganito na siya kaambisyosa. Vice-Presidente pa lang 'yan, ganito na karami ang kaniyang mga bodyguards. Kaya nga nakakatawang isipin na pinagbibintangan niya ang pangulo
si SMR, pinagbibintangan niya na meron daw threat sa buhay niya. Gayong, 'di ba? Anong sabi ng Intelligence Department? Wala. Walang threat sa buhay ng Vice Presidente. Anong sabi ng PNP, ng Armed Forces of the Philippines? Wala silang nakitang threat sa buhay ng Vice Presidente. Gumagawa ng istorya, mga kaibigan. Gumagawa ng istorya para i-justify yung ginawa niya sa Congress na pagmumura sa ating Pangulo. Gumagawa siya ng istorya. 'Di ba? Yan. So yung mga kaibigan, makikita mo anong klase siyang leader. Oh, Vice Presidente pa lang yan. Tambak, tambak ang kanyang guard, tambak ang kanyang BPSG. Vice Presidente pa lang yan. Ngayon, naiisip ko, tama pala ang sinabi ni DOJ Secretary Boying Rimulya. Anong sabi ni Boying Rimulya? Mas marami pang bodyguard yan si VP Sara kaysa Pangulo. O, tingnan mo lumalabas na mas marami palang bodyguard ito kaysa Pangulo. Lumalabas ngayon, mga kaibigan, bakit marami siyang bodyguard? Maraming may galit sa kanya, maraming may ayaw sa kanya. Marami siguro na gustong pagbantaan ang kanyang buhay o marami sigurong gustong ganunin siya dahil ayaw sa kanya. Samantalang ang Pangulo, kaunti lang ang bodyguard. At hinahayaan niya na makalapit pa ang mga tao sa kanya. Kahit meron siyang threat na nanggaling sa Vice Presidente. Dito mo makikita sa bodyguard, tingnan mo ang bodyguard niya. Napakadami. Dito mo makikita kung anong uri siyang leader ng ating bansa kapag siya ay naging Pangulo ng Pilipinas. Diyan mo makikita kung anong uring leader si Sara Duterte. Diyan sa kanyang bodyguard, makikita mo anong klase siyang Pangulo pagdating ng araw kung maging Pangulo nga siya. Makikita mo yan, guys, sa dami ng bodyguard, makikita mo yan kung anong klase siyang public servant. Diyan mo yan makikita. Diba? Magkano ang niyan? Ginagasto sa kanya ng gobyerno. Ang laki ng ginagasto sa kanya ng gobyerno para bantayan siya. Pagkatapos, pupunta lang siya sa iba-ibang mga bansa para sirain ang gobyerno na nagpapalamon sa kanya. Make sense? Tingnan mo, mga kaibigan. Ito totoo yung sinasabi ko, di ba? Pupunta siya sa iba-ibang mga bansa. Ngayon, sa Kuwait naman. Anong ginagawa niya sa iba-ibang bansa? Para siraan ang Pangulo at ang gobyerno na nagpapalamon sa kanya. Para siraan ang Pilipinas, ang taong bayan. Para sirain ang kredibilidad ng nakaupong Pangulo at para sirain ang turismo natin. Pinapalamon natin siya. Pinapasweldo natin siya at pinapalamon para lang sirain ang ating bayan. Make sense? Walang kwenta, di ba? Palamunin. Pinapalamon natin. Pinapasweldo natin para sirain ang ating bayan. Walang kwenta, di ba? Emily Okina, tama po. Bakit hindi na lang yan makulong? Oo nga po, no? May araw din yan, guys, no? May araw din yan, sigurado ko, no? Lahat ng ganyang ginawa, babalik sa kanya, kakarmahin yan. May araw yan, sigurado. Tapos ngayon, guys, nakakatawa, no? Nakakatawa. Dahil, tingnan niyo, mga kaibigan, naglalabasan na ngayon ang katotohanan na yung kampo ng mga DDS, sila pala ang gumagamit ng
Oh, 'di ba? Oh, may isang vlogger pa nila, nina Sarah 'no, na VP Sara. Oh, anong nangyari? Lumabas mga kaibigan 'no, dun mismo sa video niya umamin siya na siya ay naggano'n with MJ, katulad ng ginaganon 'no, ng staff ni Robin Padilla. Kaya nakakatawa 'di ba? Panay sila, "Ay, hair follicle test." Pero ang pangulo, wala silang nakitang ebidensya. Ang pangulo nagtatrabaho, walang nakitang ebidensya. Pero ang mga DDS, andiyan, ang ebidensya ay napakarami. Napakaraming ebidensya na sila ay gano'n, oo. So, tama talaga yung sinasabi 'no, kung sino yung unang pumiyok, siya ang may kasalanan. Kung sino yung unang ang hilig-hilig magsabi na magpa-hair follicle test, sila naman pala ang mga bangag. Hello TYT Gas, maraming salamat sa iyong, pagdalaw 'no, thank you, 'yan. Oh, katulad nito sabi ni Kamote Moto, oo, drug test, sinasabi niya drug test. Eh, hello, nagpa-drug test na si PBBM 2 beses. Noon pa lang panahon ng eleksyon nung sinabi ni Duterte na meron daw presidentiable na bangag, nagpa-drug test na kaagad si PBBM, 2 beses, St. Luke's at PNP. Nag-testify pa mismo ang St. Luke's na legit ang drug test ni PBBM, pero hindi kayo naniwala. Kaya kahit na ano pang gawin ni PBBM, kahit na magpa-hair follicle test pa siya, ang sasabihin niyo lang, "Ay kinontsaba yung ano, hindi naman totoong ano, ganyan ang resulta, hindi naman totoo yan." Oh, 'di ba? Kahit ano pang gawin ng ating pangulo, kahit 10 beses pa siya magpa-hair follicle test, dahil hindi niyo talaga yan paniniwalaan, dahil ang gusto niyong i-insist ay ang pangulo natin ay bangag. Yan ang katotohanan. Kaya hindi na gagawin ng pangulo natin 'yan dahil unang-una sa lahat, ang pangulo natin matalino. Alam niya na siya ay mina-manipulate ninyo. Alam niya na siya ay ginagawa ninyong uto-uto at alam ng pangulo natin kung ano ang katotohanan dahil nakapag-drug test na siya 2 beses. Yung pangulo ninyo, si Digong, never nagpa-drug test. Sinabihan siya noon ng LP, "Magpa-drug test ka." Kasi siya mismo ang umamin na nagme-Mary Jane, na addict siya sa fentanyl. Siya mismong umamin na siya ay nagco-cocaine, 'no, kabataan.